si Prinsesa Neyna at ang magkakapatid na Kentaura. Noong unang panahon, sa kabila ng piramide, nalagpas ng pulang dagat at sa toreng abot langit, matatagpuan ang isang kagubatan na tinatawag na lupain ng Miraco. Tirahan ng magaganda at mahihiwagang nilalang ang Miraco at napapalibutan ito ng isang mahiwagang bula na pinananatili itong nakatago sa sangkatauhan. Pinamumunuan ang Miraco ng magkakapatid na Centaur o Kentaura, ang mga nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Si Pegazander ang panganay. Isa siyang dalubhasa at ang pinakamatalino sa magkakapatid. Siya ang nagdedesisyon tungkol sa batas at kaayusan ng kaharian. Pero masungit at mainitin ang ulo nito. Si Doralo naman ang pangalawa. Siya ang pinakamalakas at ang namumuno sa pagprotekta ng mahiwagang bula sa mga nanghihimasok. Si Aryo naman ang bunso. Siya ang pinakamakisig at matipunong nilalang sa buong kaharian. Kaakit-akit siya na kahit ang mga sirena, mga diwata at mga taong dragon, hindi maiwasang mahulog sa kanya. Siya ang namamahala sa Salamangka at Mahika. Sinisiguro niyang walang sino man ang gagamit nito sa maling paraan. Nagkakaisa ang magkakapatid na Kentaura sa pamumuno nila sa Miraco at sinisiguro nilang magiging masaya at mapayapa ang lahat. Dumating ang tagsibol. Panahon na ng taunang kampyonato ng pinakadakilang salamangkero. Mga salamangkero at salamangkera mula sa iba't ibang bahagi ng Miraco ang nakilahok. Bilang pinakadakilang salamangkero sa sangkalupaan, ang magkakapatid na Kentaura ang mga hukbo. Nasasabik sa pag-aantay ang mga tao. Unang lumabas ang Ice Damsel. Nagbigay galang ito sa magkakapatid at gumawa ng modelo ni Pegazander na gawa sa yelo sa base nito na halos kaparehong-kapareho ni Pegazander. Napangiti si Pegazander. Humanga naman ang mga manunood. Galing ka! Wow! Galing ka! Sumunod naman ang Green Merman na nasa gumagalaw na bariles. Nagbigay galang ito sa magkakapatid at gumawa ng mga bula sa hangin. Tumalon ito sa hangin mula sa bariles at naging maliliit na bersyon ng kanyang sarili na nakakulong sa loob ng mga bula. Nagsama-sama ang mga bula at bumalik na sa dating sukat niya ang Green Merman. Wow! Grabe nakakamangha! Wow! Galing ka! Nagkatinginan naman si Pegazander at Doralo. Tumango silang pareho sa paghanga kay Green Merman. Sumunod na pumasok si Lion Toad na kayang tumalo ng mataas ng higit sa iba. Pagkatapos ng taong dragon, sumunod naman ang isang diwata. Ginanap ito buong araw at nagustuhan ito ng karamihan. Nang magsimulang talakayin ng magkakapatid kung sino nga ba ang dapat manalo, narinig nilang bigla na may tumatawag sa kanila. Tulong! May tao ba dyan? Sa palagay ko naliligaw yata ako. May nanghimasok! Kumilos agad si Arion at binagayway ang baston pero bago niya masambit ang Mahika, sumulpot mula sa damuhan ng isang dalaga na ubod ng ganda, kaya napahinto siya. Isang dalaga na nakasuot ng isang magandang bughaw na damit na parang isang prinsesa. Ay sa wakas! Nakakita na ako! Sino siya? Natumba ang dalaga at nawala ng malay. Lumapit ang mga taga-Miraco sa dalaga at nagandahan sila sa kanya. Paano nakapasok ang isang tao sa Miraco? Lumukso si Doralo sa hangin para lumipad. Isa-isa siyang sinundan ng kanyang hukbo sa paglukso sa hangin. Samantalang ipinikit ni Aryo ng kanyang mata at ginamitan niya ng Mahika si Neyna. Anong nakikita mo? Pangalan lang niya ang nakita ko, Prinsesa Neyna. Wala na ako ibang makita sa kanya. Masyadong malabo ang alaala niya. Mga kawal, dalhin ang dalaga sa bilangguan at ikulong siya hanggang makabalik si Doralo nang malaman natin kung sinong dalagang ito at kung ano ang layunin niya. Kumilos agad ang mga kawal. Gamit ng Mahika, iniangat nila si Neyna at dinala ito sa tore kung nasa ng bilangguan habang lumulutang siya sa hangin na walang malay. Nang gabing yun, bumalik si Doralo sa mga kapatid niya, dala ang balita na hindi niya malaman kung paano nakapasok si Prinsesa Neyna sa Miraco.
Gayong selyado naman ang bawat silid ng mahiwagang bula. Tuloy ang aming pag-iimbestiga pero hindi pa ito nangyayari na may nakapasok na tagalupa sa ating kaharian. Kaya kailangan natin planuhin kung paano natin pananatilihin ito. Pansamantala, mananatili ang dalaga sa bilangguan. Sumang-ayon si Doralo at umalis, habang nag-aalala naman si Arion. Nang gabing yun, lumitaw si Arion sa kulungan ni Neyna gamit ang kanyang mahika. Umiiyak ang dalaga habang nakahiga sa sahig. Nang makita niya si Arion, lumapit ito sa kanya at nagmakaawa. Pakiusap, pakawalan niyo ako! Wala naman akong ginawang masama at wala din naman akong balak gumawa ng masama. Napadpad lang ako dito dahil sa buhawing nanalasa at sumira sa aming kaharian. Parang awan niyo na po, Ginoong mga ngabayo. Natawa na lang si Arion nang tawagin siyang Ginoong mga ngabayo. Huwag kang mag-alala, magandang binibini. Ngayon na alam ko na kung paano ka nakapasok dito, kailangan ko sabihan ng mga kapatid ko at pwede ka na nilang pakawalan. Maraming salamat, Ginoo. Pwede mo bang sabihin sa kanila ngayon? Nahihirapan ako makahinga dito sa loob ng kulungan. Gusto ko na makalanghap ng sariwang hangin. Naku, tulog pa ang kuya ko si Pegasander at ayaw niyang naabala sa kanyang pagtulog. Dahil napakahalaga sa kanya ang pagpapahinga. Pero huwag kang mag-alala, sa kapangyarihan taglay ko, dadaling kita sa halamanan kung saan pwede kang lumanghap ng sariwang hangin. Bago sumikat ang araw, ibabalik kita sa kulungan at saka ako alis para puntahan ng kapatid ko para sabihin tungkol sa iyo. Napakabait mo naman, Ginoong mga ngabayo. Naroon naman ang nagpapahingang si Sleepy Bat na nakabitin at tila ba nahihirapang makatulog kaya nagsalita na ito. Pwede niyo ba akong patulungin? Sige na! Pasensya na, Sleepy Bat. Sige, maiwan ka na namin dito. Sa pamamagitan ng mahiwagang baston ni Arion, gumawa siya ng isang lagusan sa dingding at doon sila dumaan palabas ng kulungan ng magkasama. Samantalang, itinuloy naman ni Sleepy Bat ang nauudlot niyang pagtulog. Maringat kayo! Sa labas, makikitang maliwanag ang buwan habang nagniningning naman sa kalangitan ang mga tala. Biglang naging tao si Arion gamit ang kanyang mahiwagang wand. Namangha si Neyna sa kanya. Sa liwanag ng buwan lang niya nakita ang maayos na mukha ng binata. Nang mga oras na yon, napaibig ang dalaga kay Arion. Humiga ang dalawa sa damuhan at tinitigan ang mga bituin ng tahimik. Unti-unting naglapat ang kanilang mga kamay. Naramdaman nila ang pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin hanggang sa nakatulog sila. Nang sumikat ang araw kinabukasan, dali-daling pumasok ang kawal sa hukuman para sabihin kay Pegasander na nawawala si Prinsesa Neyna. Mahal kong kapatid, huwag kang mag-alala. Hindi pa siguro nakakalayo ang dalagang iyon. Ibabalik ko ang dalaga rito. Hindi! Ako na mismo ang uhuli sa bilanggong nakatakas. Mga kawal, ipaalam kay Arion na makipagkita sa amin. Hahanapin namin ang dalagang tumakas. Tumango ang mga kawal at lumipad ang magkapatid na kentaura sa hangin. Samantala nagising sina Arion at Neyna nang maramdaman nila ang init ng sinag ng araw. Napangiti sila sa isa't isa. Masaya akong nakasama kita, taong kabayo. Arion nga pala ang pangalan ko. Matamis ng ngiti at yakap ang ibinigay nila sa isa't isa. Dahil sa yakap ng dalaga, bumalik si Arion sa pagiging isang kentaura. Lumilipad sina Pegasander at Doralo sa kalangitan habang hinahanap ang prinsesa nang mahuli nila ang dalawa. Taksil! Napalingon sina Arion at Neyna sa kanila habang papalapag ang dalawa. Galit na inilabas ni Pegasander ang kanyang espada at itinutok sa balikat ni Arion. Taksil ka, Arion! Mas mahalaga pa sa'yo ang dalagang yan kaysa sa mga kapatid mo at sa mira ko. Mahal kong kapatid, pakiusap. Magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Kitang-kita naman namin na pinalaya mo ang babaeng ito. Magkasama pa kayo. Lumapit ito at dali-daling kinuha ang baston ni Arion sa kanyang kamay. Hahatulan sana kita ng kamatayan kung hindi lang kita kapatid. Pero sa tingin ko, mas nababagay na parusa ito sa'yo. Ginamit ni Pegasander ang baston niya para alisin ang lahat ng mahikang nasa baston ni Arion.
Pinatatapon ka na namin sa labas ng Miracle at sa oras na lumabas ka sa mahiwagang bula, magiging tao ka na ng tuluyan dahil yan naman ang gusto mo para makasama ang babaeng ito, hindi ba? Pero, kuya... Nagpasya na ang kapatid natin, Arion. Umalis ka na. Umalis na nga si Arion at Neyna. Paglabas ni Arion sa bula, nagpalit-anyo nga ito bilang isang tao. Kahawak kamay silang naglakad palayo sa lupain ng Miracle hanggat maaari. Malungkot si Arion, gayon din si Neyna. Iniisip niyang siya ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari. Nang araw ding yon, naupo sila malapit sa ilog para kumain ng prutas at uminom ng tubig. Dumating ang grupong tinatawag na Soul Reapers at nagpakita sa kanila. Sa lahat ng Soul Reapers, ang pinuno nilang si Shadoha ang pinakamasama. Arion, ang pinakamakisig na Kentaura. Bakit ka nandito? Nakaanong tao ka pa at may kasama kang tagalupa? Bueno, totoo nga. Pinalayas ka mula sa Miracle. Nagtago si Neyna sa likod ni Arion habang galit na galit itong tinititigan si Shadoha. Huwag kang magalit sa akin. Nandito ako para makipagkaibigan. Samahan mo ako. Ituro mo sa akin ang inyong mahika. Ikaw at ako magkasama natin sa lakay ng lupay na Miracle. Pamunuan natin ito. Magandang ideya yon, di ba? Hindi ko pagkakanulo ang mga kapatid ko. Huwag ka nga magpakahangal. Pinalayas ka na nga ng mga kapatid mo sa pamamahay nyo. Hindi mo ba naiintindihan yon? Gusto lang ang kinin ni Pegasander ang trono. Samantala, sa lupain ng Miracle, narinig ni Sleepybat mula sa isang kawal ang nangyari. Agad itong dumulog kay Pegasander at ipinaliwanag ang lahat ng narinig nito. Kamahalan! Inosente po si Arion, pati na rin ang prinsesa. Hindi gusto ng kapatid yung magambala kayo sa pagtulog, kaya hindi din sinabi agad ang dahilan ng pagpapalaya niya sa tagalupa. Hiyang-hiya si Pegasander sa nagawa niya. Nag-usap ulit ang magkapatid. Doralo, nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Samahan mo akong lumabas ng kaharian at ibalik natin ang ating kapatid. Sige, patayin mo ko ngayon. Pero hindi ako maniniwala sa iyo at hindi ko pagtataksilan ng mga kapatid ko. Oo, sige. Kung ganon, wala na akong magagawa pa sa'yo. Ginamit ni Shadoha ang itim niyang mahika para patayin si Arion. Ngunit humarang si Neyna at sinalo nito ang pag-atake ni Shadoha. Neyna! Hindi! Dumating naman sina Pegasander at Doralo. Ginamit nila ang mahika ng kanilang baston. Naging abo at naglaho ang mga Soul Reapers kasama si Shadoha. Lumapag sina Pegasander at Doralo malapit kay Arion na patuloy sa pag-iyak dahil sa nangyari kay Neyna. Gamit ang kanyang baston, binuhay ni Pegasander si Neyna at pagkatapos, unti-unting nagkamalay ang dalaga. Tuwang-tuwa si Arion. Maraming salamat, kuya. Huwag mo kong pasalamatan, Arion. Yun na ang pagbawi ko sa kasalanan ko sa'yo. Hindi kita binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ginawa niyo lang ang nararapat at dahil dyan, kaya ka namin hinahangaan. Niyakap ng magkapatid ang isa't isa. Arion, masaya ako't magkasama na ulit kayo magkakapatid. Kung ganon, aalis na rin ako. Huwag kang umalis, Neyna. Iniibig na kita. Mahal na mahal din kita, Arion. Pero hindi ako nababagay sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Pakiusap, bumalik ka na sa kaharian nyo at maghanap ng isang magandang Kentaura para sa'yo. Napaiyak ng tuluyan sina Arion at Neyna. Tignan mo ko, hindi na ako isang Kentaura ngayon. Isa na akong tao ngayon, hindi ba? Mga Ginoo, isama niyo na po ang kapatid niyo. Hindi rin naman siya makikinig sa akin. Dapat lang naman na hindi. Pagkasabi niya nito, winagayway ni Pegasander ang baston niya para tawagin si Haring Buhawi. Nagsimulang magpaikot-ikot ang mga dahon at lumitaw nga ang hari sa harapan nila. Dakilang Pegasander, bakit niyo ako pinatawag dito? Hindi ba't matinding galit mo ang dahilan kung bakit nasira ang kaharian nila, Prinsesa Neyna? Gusto kong ibalik mo ang lahat ng nasira sa dati. Ipaalam mo na rin sa kanyang abang hari na maayos ang lagay ng prinsesa at pakakasalan nito ang bunso kong kapatid na si Arion. Sabihin mo na inaanyayahan ko sila sa malaking kasalang magaganap. Sumang-ayon si Haring Buhawi at naglaho. Sa sobrang saya, napayakap si Neyna kay Pegasander.
Wala mang reaksyon ng mga ito. Pero siguradong nabagbag rin ang kalooban ng magkakapatid. Pasensya na po mga Ginoo, nadar lang ako. Ibinalik na ni Pegazander ang kapangyarihan ni Arion. Makakapagpalitan na siya bilang kentaura at tao anumang oras niya man gustuhin. Ginanap agad ang magarbong kasalan at naging masaya ang kaharian ng Miraco. Para naman kay Pegazander, nangako siyang makikinig muna at hindi na siya magpapadalos-dalos ng pagpapasya.